dahil nga sa sobrang traffic noong nakaraang linggo, no, maraming nagsasuggest na tanggalin yung mga U-turn slot dito sa Sinag intersection. Gawin na lang daw pass-through yung galing sa Sumulong Highway papuntang bayan ng Antipolo kung galing ka ng Marikina. No? Bakit nga ba tinanggal yung pass-through at ginawa na lang U-turn, no, na napakalayo dun sa may kilometro mahigit na U-turn? Matagal nang tinanggal yung ano na yan, no, pass-through dahil daw sa nagiging matagal yung pagpalit ng pulang ilaw, no, sa mas maraming sasakyan tulad ng paggaling ka ng Kogyo, pababa ka ng Cubao, mas maraming sasakyan ng ano doon, no, yung volume ng mga sasakyan, mas tumatagal yung red light niya. No, kung may red light papunta akit ng Antipolo galing Marikina, no, kaya tinanggal daw yung ano doon, stoplight at ginawang imbis na dediretso ka, ay mag-u-turn ka na lang dito sa tapat ng PhilInvest. So 1 kilometro yun, no, na napakagrabing traffic. No? Kaya nga sinasuggest ng iba dyan na buksan yung subdivision dito na sinaran na uli, no? Sa ano, patagos ng TOCS Avenue. No? Sana kung binuksan na lang yan, no, gamitin uli sa rush hour. Malaking tulong sana yan, no? Yan ang dahilan, no, kung bakit tinanggal yung pass-through dahil daw sa malaking volume ng mga sasakyan na dumadaan sa Marcos Highway na naaantala ng red light. Okay, dito naman sa ano, intersection sa Gil Fernando at Santa Lucia ay tinanggal daw ng MMDA ang stoplight yan dahil nagkakaroon ng gridlock. Okay? Yung gridlock naman, yun naman yung mga pagkakataon na inabot ng red light, yung mga sasakyan na po puminto sa gitna ng intersection, no, na malaki naman ang nagiging epekto sa daloy ng mas maraming volume doon sa Marcos Highway na back and forth from Kogyo to Cubao at Cubao to Kogyo, no, kasi mas maraming mga sasakyan na dumadaan dyan kaysa sa tumatawid from sa Felix Avenue papuntang Gil Fernando at Gil Fernando to Felix Avenue, no, kaya tinanggal pala yung stoplight dyan dahil sa nagkakaroon ng gridlock. U-turn ka kasi doon, tapos pupunta ka dito sa Felix Avenue o sa mall, sa Robinson or Santa Lucia, siguro mga 200 meters na lang. So, kailangan mong ikat yung 4 na lane para makapunta ka sa kanan, no? Siyempre, pagka bumababay ka ng pakat, nagkakaroon ng slowdown, no? Ang pag-delay ng traffic na 1 seconds lang sa isang sasakyan, no? Pag nag-accumulate yung 1 seconds na yan, yan na nagkakaroon ng build up, okay? Lalo na yung mga pakanan dito sa ano, kasi pwede, hindi yun bawal, no? So kailangan niyang ikat yung mga sasakyan na padiretso. Kukunin niya yung kanan, so nagkakaroon ng pagbagal, nagkakaroon ng build up yung mga nasa likod na nagdudulot ng traffic hanggang doon sa Cubao. Yan ang malaking ano ng U-turn dyan. Kung sakaling may intersection ay mag-wait ka na lang ng oras dun sa ilaw. Tapos, diretso na, no? Yung nga bang tunay na solusyon, no? Para mawala yung mga traffic dito, yung bang mga stoplight. Galin yung mga U-turn. Kasi, dati nang pinag-aralan yan, kaya nga nilagay yung mga U-turn na yan dahil nagkakaroon ng problema. Kung ibabalik natin yung mga dating sitwasyon na may pass-through sa Masinag, intersection dito sa Gil Fernando, corner Marcos Highway, ay babalik pa rin yung mga dating problema, no? Dapat tingnan to sa mas malawak na, na sitwasyon. Unang-una, sa umaga, sobrang traffic sa Marcos Highway dahil dito sa mga university at saka colleges dito sa Katipunan, no? Ang laki ng build-up dyan, no? Umaabot yung traffic na yan dito sa Santa Lucia Mall. Sobrang traffic ng mga packet sa Cubao. Kung mapapansin mo, maluwag na paglampas mo ng flyover dahil ang build-up ay nandun lang sa may university doon dahil ang proseso doon, napakatagal magpapapasok ng mga guard doon. Sistema sa loob ng mga university, yun ang nagpapa-traffic ng gusto kasi nagkakaroon ng build-up. Dito naman sa kabilang side, yung mga intersection dito sa Pagray, yan ang build-up. Sa Prancia, dahil nagkaroon din sila ng mga barrier dyan, no? Nilagyan din nila ng U-turn. Lalong-lalo na sa Kogyo, no? Wala na rin kaliwaan doon dahil nagkaroon na rin ng barrier. So, imbis na kakaliwa ka, mag-U-turn ka pa dun sa unahan, no? Kasi sa sarili ko ng mga obserbasyon, hindi yung mga U-turn, hindi yung mga stoplight na nagpapatraffic yan, kundi yung sobrang daming mga sasakyan. Kaya kung gusto nating lumuwag ang daloy ng trapiko, yung mga private vehicle dyan na isa-isa lang naman ng sakay, baka pwedeng gumamit ng alternatibo, no? Tulad ng pagko-commute.
kaya single na motor, no? Suggestion ko lang naman.